Sa isang tahimik na hapon sa loob ng korte ng Maynila, dumating si Judge Ryan Marquez para sa isa na namang araw ng paglilitis. Sa edad na 55, ang kanyang presensya ay parang bumubuo ng anino sa buong silid. Kilala siya mahigpit, walang pasensya at tila palaging galit sa mundo. Ang kanyang malalim na mga kunot sa noo ay nagbibigay ng impresyon na matagal na siyang hindi ngumiti. Nagsimula ang pagdinig sa isang kaso tungkol sa pananakit sa isang babae. Habang binabasa ng clerk ang mga detalye ng insidente, tahimik lang si Ryan. Pero halata sa kanyang tindig ang tensyon. Nang matapos ang pagbabasa ng mga paratang, tumingin siya ng diretsyo sa akusado. "Anong sagot mo sa mga paratang laban sa'yo?" Tanong niya ng malamig. Ang boses ay may diin na tila wala ng puwang para sa pagdududa. "Your Honor, hindi totoo ang mga bintang. Lahat ito gawa-gawa lamang." Sagot ng akusado na halatang hindi natitinag. Naningkit ang mga mata ni Ryan. "Hindi totoo? May lakas na loob ka pang magsabi ng ganyan? Kahit na may malinaw na ebidensya at mga saksi laban sa'yo?" Ang boses niya ay hindi bumubulyaw, ngunit tagos ang galit. Tahimik ang buong silid hukuman. Walang kumikibo at tila nahahawa ang lahat sa bigat ng hangin. Ang clerk ay halos hindi makatingin kay Ryan habang iniabot ang mga papeles. Lahat ay alam kung gaano kabigat ang galit ng hukom sa mga kasong may kinalaman sa krimen laban sa mga babae. Pagkatapos ng pagdinig, bumalik si Ryan sa kanyang opisina. Habang naglalakad papunta roon, halatang mabigat ang kanyang hakbang. Sa loob ng kanyang silid, naupo siya sa kanyang mesa. Ngunit imbis na magbukas ng mga papeles, tumitig siya sa pader na matagal. Tahimik, ngunit halatang labis na iniisip. Sa kanyang mesa ay may isang lumang kwaderno. Hindi ito pangkaraniwang gamit. Ngunit hindi rin niya ito kailanman binuksan sa harap ng iba. Binuksan niya ang isang pahina at sa loob nito nakasulat ang mga linya na pawang mga alaala ng nakaraan. Kailan ba nagsimula lahat ng ito? Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Tumingin siya sa pader kung saan nakabitin ang ilang plake at sertipiko ng kanyang mga nagawa. Ngunit sa kabila ng mga parangal na iyon, tila wala silang kahulugan. Sa kanyang isipan, bumabalik-balik ang mga eksena ng isang lumang alaala na pilit niyang tinatabunan, ngunit paulit-ulit na bumabalik. Habang nakatitig sa kawalan, napansin niya ang isang nakakalat na larawan sa kanyang mesa. Mabilis niya itong dinampot at isinuksok sa drawer. Ngunit sa loob ng ilang segundo na hawak niya ito, bumalik sa kanya ang bigat na isang nakaraang hindi niya maibabahagi sa iba. Ano bang halaga ng lahat ng ito kung sa huli, wala naman ako natira? Muling bulong niya, ang tinig ay puno ng pagkatalo. Ang katahimikan ng opisina ay tila nakikiisa sa kanyang lungkot. Wala siyang pamilya, walang kaibigan at walang sino man na nakakaalam ng mga dahilan ng kanyang galit sa mundo. Ngunit sa mga oras na iyon, sa kabila ng kanyang matigas na anyo, naroon ang isang lalaki na puno ng panghihinayang. Isang hukom na naghahanap ng hustisya hindi lamang para sa iba, kundi para sa isang sugat sa kanyang nakaraan na hindi pa naghihilom. Sa isang maulap na hapon, pababa na si Judge Ryan Marquez mula sa hagdan ng gusali ng korte. Mahaba ang araw para sa kanya, puno ng mabibigat na desisyon at malalalim na diskusyon. Balak na sana niyang dumiretso sa bahay at magkulong sa kanyang opisina, gaya ng nakagawian. Ngunit habang tinatahak niya ang daan patungo sa kanyang sasakyan, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tinig. Ang iyak ng isang bata. Sa kabila ng kanyang malamig na panlabas na anyo, huminto siya. Tumingin siya sa paligid at natagpuan ang pinagmulan ng tinig. Isang batang babae. Hindi hihigit sa 8 ang edad. Nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy. Hawak nito ang mga tuhod nito habang pilit pinupunasan ang mga luha. Mukha itong takot na takot at ang mga mata nito ay gumagalaw sa bawat direksyon na tila may hinahanap.
Napabuntong hininga si Ryan. Halatang nag-aalinlangan. Hindi ko dapat pinapakailaman to. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya may kakaila na ang tanawin sa harap niya ay may kakaibang hatak sa kanya. Sa huli, dahan-dahan siyang lumapit. Ang mabibigat niyang hakbang ay naging maingat. Bakit ka umiiyak? Tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Napatingin ang bata sa kanya. Halatang natakot sa kanyang presensya. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ng lalaki, tila ba naramdaman nitong hindi siya mapanganib. Naliligaw po ako. Hikbi ng bata, ang boses ay halos pabulong. Hindi ko po mahanap si Mama. Tiningnan ni Ryan ang bata na matagal. Tila sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Napansin niya maruming dulo ng damit nito. Marahil dahil sa pag-upo nito sa lupa. Ang mukha nito ay basa pa rin ng mga luha. At sa kabila ng takot, may bakas na pag-asa sa mga mata nito. Anong pangalan mo? Tanong niya, mas malumanay na ang tono. Alexandra po. Sagot ng bata, halos hindi magtaas ang tingin. Nandito lang po kami kanina ni Mama, pero nawala siya. Napahinga ng malalim si Ryan. Tumayo siya ng tuwid, tumingin sa paligid at saka bumalik ang tingin sa bata. Sa tono ng kanyang boses, tila sinusubukan niya maging mahinahon kahit nasanay siya magsalita ng malamig. Saan ka huling nakita ng mama mo? Itinuro ng bata ang isang bench malapit sa fountain sa gitna ng parke. Diyan po kami nakaupo kanina, pero sabi niya, sandali lang daw siya. Tapos, hindi na siya bumalik. Muli siya napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aaksaya ng oras sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya magawang iwanan ang bata. May kung anong bigat sa pakiramdam niya kapag naiisip niyang pababayaan niya ito. Tara, sabi niya sabay abot ng kamay. Hahanapin natin ang mama mo. Nag-alangan si Alexandra, pero sa huli, hinawakan ng kamay niya. Ang init na maliliit na kamay ng bata ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nilibot nila ang parke. Tinatanong ang mga nakapaligid kung may nakakita sa ina ng bata. Sa bawat hakbang, pilit niya iniintindi ang takot sa mukha ng bata. At kahit papaano, nagsusumikap siyang huwag ipakita ang sariling pagkabahala. Pagdating nila sa istasyon ng pulisya, inireport niya ang nawawalang ina ni Alexandra. Habang nakaupo ang bata sa tabi niya, tahimik na humawak ito sa laylayan ng kanyang coat. Salamat po. Mahinang sabi ni Alexandra. Napatingin si Ryan sa bata at bahagyang nag-angat ng kilay. Bakit? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang malamig na tono. Salamat po kasi hindi niyo po ko iniwan. Sagot ng bata, tumingin sa kanyang diretso sa mga mata. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Kaya tumango na lang siya at muling bumalik sa paghihintay. Ngunit sa loob-loob niya, naroon ng kakaibang pakiramdam. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang init na tila bumabalot sa kanya. Ilang oras na lumipas bago dumating ang ina ni Alexandra. Mabilis itong tumakbo papunta sa bata at niyakap ito na mahigpit. Sa wakas, may ngiti na sa mukha ng bata habang nakayakap sa kanyang ina. Tahimik lang na tumayo si Ryan, naghahanda ng umalis. Ngunit bago siya makalayo, lumingon si Alexandra. Bye-bye po, Judge. Salamat po ulit. Napahinto si Ryan. Minsan lang siyang kinakausap ng ganoon. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Ngunit ang mukha ng batang babae ay nananatili sa kanyang isipan hanggang sa makauwi siya. Sa unang pagkakataon, tila nagkaroon ng liwanag sa isang bahagi
ng kanyang madilim na mundo. Lumipas na ilang araw matapos ang insidente sa parke at muling bumalik si Judge Ryan sa kanyang karaniwang gawain. Mga araw na puno ng mabibigat na paglilitis at pagbibigay na desisyon sa korte. Sa kabila ng kanyang mahigpit na panlabas na anyo, sa likod ng kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng batang si Alexandra. Hindi niya maintindihan kung bakit tila tumatak ito sa kanya. Isa lang naman siyang bata. Madalas niyang sabihin sa sarili. Pilit na itinataboy ang anumang nararamdaman. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, isang mahina ngunit maingat na katok ang narinig niya mula sa pintuan. Hindi niya ito binigyan ng pansin kaagad. Madalas, ang mga clerk at abogado ay kumakatok upang magpaalam o magpaabot ng mga dokumento. Tumango siya ng bahagya bilang tanda ng pahintulot sa pagpasok. Nagulat siya na ang unang sumilip sa pintuan ay hindi isang clerk o abogado, kundi si Alexandra. Ang batang babaeng nakilala niya sa parke ay nakangiti. Hawak ang kamay ng kanyang ina na may bitbit na isang basket ng pagkain. Agad na tumayo si Ryan mula sa kanyang upuan. Halatang hindi inasahan ang kanilang pagdating. "Judge, naalala niyo po ako?" Masayang bati ni Alexandra, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Napatingin siya sa bata, pagkatapos ay sa ina nito. Sandaling natahimik si Ryan, pero mabilis din niyang inayos ang sarili. "Oo, naalala kita." Sagot niya, malamig pa rin, ngunit may bahid ng pagkabigla. "Pasensya na po kung nag-abala kami," sabi ng ina na Alexandra. "Gusto lang po sana naming magpasalamat sa inyo sa pagtulong niyo sa anak ko noong araw na iyon. Hindi ko po alam kung ano mangyayari kung hindi niyo siya natulungan." Bahagya nagkipit balikat si Ryan. Pilit niya ay pinapakitang wala lang iyon sa kanya. "Ginawa ko lang po ang dapat gawin." Ngunit bago pa niya sila maitaboy, mabilis na inabot ni Alexandra ang basket sa kanya. "Ito po, niluto po ni Mama yan para sa inyo. Favorite po namin ito. Baka magustuhan niyo rin." Tiningnan ni Ryan ang basket na puno ng mga simpleng lutong bahay. Tinolang manok, ilang prutas at pandesal. Tahimik niya itong kinuha, pero halatang hindi niya alam kung paano tatanggapin ang gesture. "Hindi na kailangan ito," sabi niya, ngunit hindi rin maitatanggi ang bahagyang pagkalambot ng kanyang tono. "Gusto lang po talaga namin magpasalamat," sabi ng ina ni Alexandra sa bayoko bilang respeto. "Alam ko pong naabala namin kayo, pero hindi po namin makakalimutan ang ginawa niyo para sa anak ko." Tahimik lang si Ryan, pilit na hinahanap ang tamang sasabihin. Sa halip, tumingin siya kay Alexandra na nakangiti pa rin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang may bahagyang init na pumuno sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal niyang hindi nararamdaman. "Tinatanggap ko," maikling sabi niya, hawak pa rin ang basket. "Salamat po," masayang sagot ni Alexandra, sabay taas ng kamay sa kanya. "Sana po, magkita ulit tayo." Bago pa siya makasagot, tumalikod na mag-ina at nagpaalam. Tahimik silang iniwan ni Ryan sa kanyang opisina. Matagal siyang nakatayo. Hawak pa rin ang basket, tila hindi makapaniwala sa kakaibang pakiramdam na iniwan ng batang babae sa kanya. Nang muli siyang naupo, inilapag niya ang basket sa kanyang mesa at tiningnan ito ng matagal. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero ang simpleng gestong iyon ay nag-iwan ng marka sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya may nakapansin sa kanya, hindi bilang hukom, kundi bilang isang tao. At sa kabila ng kanyang mahigpit na personalidad, hindi niya maitatanggi na may kakaibang ginhawang na idulot ang munting presensya ni Alexandra. Habang abala siyang bumalik sa kanyang mga dokumento, ang basket ay nanatili sa kanyang mesa.
Parang isang paalala na kahit sa gitna ng malamig na mundo ng hostisya, may mga bagay pa rin kayang magbigay ng liwanag at init sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling makita ni Judge Ryan si Alexandra at ang ina nito, bumalik siya sa kanyang pangkaraniwang ritmo ng buhay. Subalit, sa kabila ng kanyang pagsusumikap na maging abala, hindi maalis sa kanyang isipan ang presensya ng bata. Sa bawat katahimikan ng kanyang opisina o habang binabasa ang mahahabang dokumento, paminsan-minsan ay naaalala niya ang maliit na boses ni Alexandra at ang masigla nitong ngiti. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa korte, napadaan siya muli sa parke kung saan niya unang nakita ang bata. Hindi niya balak magtagal, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na magmasid sa paligid. At doon, sa parehong puno kung saan niya unang nakita si Alexandra, naroon ulit ang bata. Nakaupo ito sa damuhan, hawak ang isang notebook at abala sa pagguhit. Hindi niya alam kung bakit, pero huminto siya at tumayo sa malapit. Tahimik na pinapanood ang bata. Tila ba napansin siya ni Alexandra, kaya agad itong umiti at kumaway. "Judge Ryan!" Masayang bati nito. Mabilis na tumayo at tumakbo papunta sa kanya. Sa maliit na kamay nito ay hawak ang notebook. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, bahagyang kunot ang noo, pero hindi ganap na malamig ang boses. "Nagdodrawing po ako." Sagot ni Alexandra, sabay abot ng notebook sa kanya. "Tingnan niyo po, ginuhit ko po kayo." Napatingin si Ryan sa notebook at nakita ang isang simpleng guhit na may larawan ng isang lalaking may suot na itim na robe. Alam niyang siya ang tinutukoy dahil may nakasulat pa sa ibaba. Si Judge Ryan ang mabait. Nanangkit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang drawing. Bahagyang napangiti siya, isang bagay na hindi madalas mangyari. "Ako ba ito?" Tanong niya, pilit itinatago ang ngiti. "Opo, ang galing ko po, di ba?" Masayang sagot ng bata, tila walang pakialam sa pagiging seryoso ng lalaki. Sagot niya, tinatapik-tapik ang gilid ng notebook. "Pwede na, pero kailangan mo pang mag-practice." Napatawa si Alexandra. "Sige po, pero gusto ko po na magustuhan nyo kahit papaano." Hindi niya magawang sumagot kaagad. Sa halip, tumingin siya sa bata. May kung anong kakaiba kay Alexandra. Isang liwanag na tila tumatagos sa makapal na pader na matagal na nang itanayo sa kanyang puso. Wala siyang anak, wala siyang pamilya, at matagal na siyang iniwasan ng iba dahil sa kanyang mahigpit na disposisyon. Pero heto ang batang ito. Walang takot, walang alinlangan, at tila tanggap siya ng buo. Habang nagpapalitan sila ng kwento, unti-unting bumaba ang bantay ni Ryan. Napansin niyang may dalang simpleng baon si Alexandra. Isang sandwich at maliit na kahon ng juice. Walang pag-aalinlangan, inalok siya nito. "Gusto niyo po? Masarap po to. Hati tayo." Sabi ng bata habang iniaabot ang kalahati ng sandwich. "Hindi ako kumakain ng ganito." Sagot ni Ryan, bahagyang itinaas ang kilay. "Subukan niyo po. Hindi ko kayo hahayaan umalis nang hindi niyo po natitikman." Sagot ni Alexandra, hindi nagpapatalo. Napabuntong hininga si Ryan, pero kinuha ang sandwich at bahagyang kumagat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa bawat kibot ng ngiti ni Alexandra habang pinapanood siyang kumain, tila may mabigat na alaalang unti-unting nawawala mula sa kanyang isipan. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang ganitong tagpo. Sa tuwing pauwi si Ryan, dumadaan siya sa parke at lagi naroon si Alexandra, naghihintay sa ilalim ng puno. Ang kanilang usapan ay lumalalim habang lumilipas ang mga oras. Tinatanong siya ng bata
na mga simpleng bagay na hindi niya inaasahang sagutin. Mga tanong tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang paborito, at minsan kahit tungkol sa kung bakit hindi siya palaging nakangiti. Sa bawat sagot niya, unti-unti siyang natututo mula sa inosenteng pananaw ng bata. At sa bawat araw na kasama niya sa Alexandra, tila may bahagi nawawala mula sa kanyang galit at bigat na loob. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa ilang sandali, habang papalubog ang araw, tinanong siya ni Alexandra, "Judge, lagi po ba kayong malungkot? Parang bihira po kayong ngumiti." Napatingin si Ryan sa bata, bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan ang tanong, pero hindi rin niya ito iniwasan. "Hindi naman." Maikli niyang sagot. Ngunit ramdam sa boses niya na tila may pilit siyang itinatago. Ngumiti si Alexandra at tinapik ang kanyang kamay. "Okay lang po, kasi ngayon hindi na po kayong mukhang malungkot. Ang saya ko po kapag kasama kayo." Sa mga salitang iyon, tila may isang piraso ng kanyang puso na matagal na nanlamig ang unti-unting bumabalik sa init. Tahimik lang siyang tumingin sa bata at sa loob ng ilang segundo, naramdaman niyang may isang bagong bahagi ng kanyang buhay ang unti-unting umuusbong. Isang bahagi kung saan sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Isang hapon, sa ilalim ng parehong punong nagbibigay ng lilim sa kanilang paboritong lugar sa parke, nakaupo sina Judge Ryan at Alexandra. Hawak ng bata ang kanyang drawing notebook, abala sa pagguhit, habang si Ryan naman ay tahimik na nagmamasid sa mga dumadaang tao. Ang araw ay tamang-tama lamang ang init, pero ang bigat sa loob ni Ryan ay tila hindi matanggal. Napansin ni Alexandra ang katahimikan ng matandang hukom. Kadalasan, kahit paano, nagkukwento ito ng kaunti o sumasagot sa kanyang mga tanong. Pero sa araw na iyon, para bang masyadong malalim ang iniisip nito. Tumigil siya sa pagguhit at tumingin kay Ryan. "Judge?" Tanong niya, puno ng inosenteng pag-aalala. "Bakit po parang ang lungkot niyo ulit? May nagawa po ba akong mali?" Bahagyang natigilan si Ryan sa tanong ng bata. Umiling siya, pero halata sa kanyang mga mata ang pag-iwas. "Wala, hindi ikaw ang dahilan, Alexandra. Minsan lang, may mga bagay na bumabalik sa alaala." Hindi na kontento si Alexandra sa sagot. "Anong ibig niyo sabihin, Judge? Hindi ba po masaya kapag may alaala? Ang mga alaala po ng nanay ko, masaya lagi." Seryoso ang tono ng bata na para bang pinipilit niyang intindihin ang hindi pa sinasabi ni Ryan. Napabuntong hininga si Ryan, iniwas ang tingin at tumitik sa malayo. "Hindi lahat ng alaala, Alexandra, masaya. May mga alaala na mas gugustuhin mong kalimutan pero ayaw kang lubayan." Hindi alam ng bata kung ano ang isasagot. Sa murang edad niya, hindi niya ganap na nauunawaan ang bigat ng mga salita ng hukom. Pero ramdam niya ang lungkot nito. Hinawakan niya ang kamay ni Ryan na tila ba nagsasabing narito siya para makinig. "Baka po kapag ikinuwento niyo sa akin, gumaan po yung pakiramdam niyo." Sabi niya, nakangiti na bahagya. Napatingin si Ryan sa kanya, tila naguguluhan. Hindi niya ugali ang magbukas ng sarili sa kahit kanino, lalo na sa isang bata. Pero may kung anong malambot sa presensya ni Alexandra na tila nagpipilit sa kanya na magtiwala. Tumango siya ng bahagya. "Hindi ngayon." Sagot niya, ang boses ay mas mababa at mas mahina kaysa karaniwan. "Pero balang araw, siguro, masasabi ko rin." Ngumiti si Alexandra at sumagot. "Sige po, Judge. Basta po, andito lang ako."
Hihintayin ko po yung kwento nyo. Habang bumalik sa Alexandra sa pagguhit, tumingin si Ryan sa langit. Tila kinakausap ang hangin. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka nga tama ang bata. Baka sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang nakaraan, kahit sa isang musmos, ay gumaan ang bigat na matagal ng kinikimkim sa kanyang puso. Sa kanilang muling pagkikita sa parke, napansin ni Alexandra na mas tahimik pa rin si Ryan kaysa dati. Habang abala siya sa pagguhit sa kanyang notebook, madalas siyang sumusulyap sa hukom na tila malalim ang iniisip. Hindi na niya mapigilang magtanong. Judge, kanina ko pa po napapansin. Parang ang lungkot niyo ulit. Ani Alexandra, inilapag ang lapis sa tabi. Ayaw niyo po bang magkwento sa akin? Napatingin si Ryan sa bata, bahagyang nagulat sa tanong. Tumahimik siya saglit. Hinahagilap ang tamang sagot. Sa huli, umiling siya na bahagya. Hindi naman sa ayaw, Alexandra. Mahirap lang minsan balikan ang mga bagay na gusto mo nang kalimutan. Nanatiling nakatitig si Alexandra sa kanya. Tila hinihintay ang paliwanag. Napabuntong hininga si Ryan. Bakit ba ang hirap tumanggi sa batang to? Tanong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang matinding pangangailangan na ipaliwanag kahit papaano. May mga tanong ka na mas mabuting hindi sagutin. Ani Ryan, ngunit naramdaman niya ang tila pagkadismaya sa mata ng bata. Agad niyang itinama ang tono. Hindi dahil ayaw kong magkwento, pero dahil baka hindi mo maintindihan o baka masaktan ka lang. Bakit naman po ako masasaktan, Judge? Tugon ni Alexandra, ang muka ay puno ng inosenteng pag-aalala. Hindi po ba mas masakit kung itatago niyo na lang sa loob ng puso niyo? Napatitig si Ryan sa bata na mangha sa lalim ng salitang iyon mula sa isang napakamurang edad. Tumigil siya sandali, binaba ang mga kamay at bahagyang yumuko, parang tinitimbang ang sariling damdamin. Siguro, dapat mo na malaman. Ani Ryan sa wakas, ngunit may halong kaba ang boses. Pero hindi ko alam kung paano ito ikukwento sa iyo na hindi ka matatakot o maaawa. Hindi nagpatinag si Alexandra. Hinawakan niya ang kamay ni Ryan at ngumiti. Isang simpleng kilos, ngunit tila nagbigay ng lakas ng loob sa hukom. Hindi po ako matatakot, Judge. Mas gusto ko pong malaman kung bakit kayo malungkot para po matulungan ko kayo. Sa kabila ng bigat sa kanyang dibdib, naramdaman ni Ryan ang bahagyang paggaan. Hindi pa siya handang sabihin ng lahat, pero alam niyang ito na ang simula. Tumango siya ng bahagya at saka muling tumingin sa bata. Pangako, Alexandra. Ani Ryan, ang tono ay mas malumanay kaysa karaniwan. Ikukwento ko sa iyo, pero bigyan mo ko ng kaunting panahon. Ngumiti si Alexandra, tila kontento sa sagot. Okay po, Judge. Pero hihintayin ko po yan, ha? Promise niyo po. Tumango si Ryan at sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang simpleng koneksyong ito sa bata ay unti-unting binubuksan ang nakasara niyang puso. Isang hapon na puno ng malamlam na liwanag. Muling nagkita sina Judge Ryan at Alexandra sa parke. Nakaupo sila sa ilalim ng parehong puno. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang katahimikan na namamagitan sa kanila. Ramdam na Alexandra na tila mas mabigat ang araw ni Ryan kaysa sa dati. Hindi niya mapigilang magtanong, ngunit mas maingat siya ngayon. Judge? Mahinang sabi niya, hawak ang kanyang lapis habang nagdududa kung dapat ba siyang magsalita. Naalala niyo po yung sinabi niyo noong isang araw? Sabi niyo po,
May ikukwento kayo sa akin. Tumigil si Ryan sa pagtitig sa malayo at binaling ang tingin sa bata. Matagal niyang pinag-isipan ang mga salitang iyon, ang simpleng pangako na alam niya hindi niya dapat binitawan kung hindi niya kayang tuparin. Ngunit sa pasensya ni Alexandra, sa kanyang inosenteng mga mata na puno ng pag-unawa, naramdaman niya hindi na niya kayang magtago pa. Oo, sagot niya sa wakas, mababa ang boses. Pero bago ko sabihin ang lahat, gusto kong malaman mo na hindi ito madaling kwento, hindi ito masaya. Ngumiti si Alexandra at sa kanyang batang pananaw, tila handa siyang makinig kahit ano pa ang mangyari. Okay lang po, Judge. Hindi po ako natatakot. Tumango si Ryan, humugot ng malalim na hininga at saka nagsimula. Noong mas bata pa ako, may asawa akong mahal na mahal ko. Siya ang dahilan kung bakit ko ginusto ang trabaho ko bilang hukom. Para protektahan ang mga tulad niya mula sa mga taong masama. Napatingin si Alexandra sa kanya, tahimik na hinihintay ang susunod na bahagi ng kwento. Tila ramdam niya ang bigat sa bawat salitang lumalabas kay Ryan. Isang araw, patuloy niya. May hinatulan akong isang lalaking leader ng malaking sindikato. Matagal ko siyang pinag-aralan at alam kong nararapat lang ang hatol na ibinigay ko sa kanya. Pero hindi ako handa sa magiging kapalit ng desisyon na iyon. Anong nangyari, Judge? Tanong na Alexandra, hindi maitago ang pagkabahala. Tumigil si Ryan, hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay na tila nilalabanan ang muling pagbaha ng emosyon. Gumanti sila sa akin at ginawa nila ito sa pinakamalupit na paraan. Tumingin siya kay Alexandra, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi niya naitago. Kinuha nila ang asawa ko. Napabuka ang bibig na Alexandra, ngunit walang salitang lumabas. Ramdam niya bigat ng kwento, ngunit natili siyang nakikinig. Walang ibang sinabi, kundi isang mahinang, "Bakit po nila ginawa yun?" Dumiretso si Ryan ng upo, pilit na ipinapanatili ang kontrol sa kanyang damdamin. Dahil gusto nila akong saktan sa paraang hindi ko kayang labanan. Hindi nila ako pinatay, pero ginawa nila ang lahat para kunin sa akin ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Nasaan na po siya ngayon? Tanong ni Alexandra, mas mahina na ang boses. Napapikit si Ryan at saka bahagyang niyuko ang ulo. Hindi ko na siya nakita. Sabi ng mga pulis, sinunog nila ang katawan niya. Wala man lang akong pagkakataong magpaalam o makita ang mukha niya sa huling pagkakataon. Tahimik si Alexandra, ramdam ang sakit na bumabalot kay Ryan. Sa murang edad niya, hindi pa niya ganap na naiintindihan ang lalim ng pagkawala. Ngunit alam niyang ito ang dahilan kung bakit tila naging bato ang puso ni Ryan. Simula noon, patuloy ni Ryan, ang tinig niya ay halos pabulong. Nawala na ang lahat ng halaga sa buhay ko. Ginawa ko ang trabaho ko bilang hukom, pero hindi na para sa akin. Wala na akong ibang ginawa kundi magparusa, magbigay ng hustisya para sa iba. Pero hindi ko iyon maibigay para sa sarili ko. Hinawakan ni Alexandra ang kamay ni Ryan, tulad ng ginawa niya noong una silang nag-usap tungkol sa malulungkot na bagay. Judge, hindi niyo po kasalanan. Mahina niyang sabi, ngunit puno ng tiwala. Ginawa niyo lang po ang tama. Napatingin si Ryan sa bata at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya hinuhusgahan. Wala siyang naramdamang awa mula kay Alexandra, kundi isang malalim na pag-unawa na kahit ang isang bata ay kayang ibigay. Salamat, Alexandra. Mahinang sabi ni Ryan at sa mga sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat na matagal niyang pasan.
Sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kanyang sakit. Sa kanilang muling pagkikita, naramdaman ni Alexandra na mas bukas na si Judge Ryan na pag-usapan ang kanyang nakaraan. Habang magkasama sila naglalakad sa parke, tahimik na sinusundan ng bata ang mabibigat na hakbang ng hukom. Ramdam niya ang bigat na bawat salita nito, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Judge? Mahina niyang sambit. Tinitingala ang matanda. Bakit po nila ginawa yun? Bakit po nila sinaktan ang asawa niyo? Huminto si Ryan, saglit na tumingin sa langit, na tila pilit nilulunok ang sakit na bumabalik. Dahil gusto nilang patunayan na wala akong magagawa laban sa kanila. Gusto nilang ipakita na kahit ano pang kapangyarihan meron ako bilang hukom, wala akong magagawa para protektahan ang mahal ko. Tahimik na nakinig sa Alexandra, ang mga mata niya ay puno ng awa, ngunit walang takot. Alam niyang masakit ang pinagdaanan ni Ryan, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niyang kailangan nitong maibahagi ang bigat sa dibdib nito. Yung gabing kinuha nila siya. Patuloy ni Ryan, ang boses niya ay mababa at puno ng lungkot. Umuwi ako at nakita ko magulo ang bahay namin. May mga bakas ng dugo, mga gamit na natumba. Agad akong tumawag sa pulis. Pero sa loob-loob ko, alam kong huli na ang lahat. Nang pabuntong hininga siya, pilit na pinipigilan ang namumuong emosyon. Sabi ng mga pulis, sinunog nila ang katawan niya. Sobrang brutal. Wala man lang iniwan para sa akin. Kahit abo, wala. Parang gusto nilang burahin ang lahat ng bakas niya sa mundo. Nanatili si Alexandra sa tabi ni Ryan. Hawak ang laylayan ng kanyang coat. Hindi po ba sila nahuli, Judge? Yung mga taong gumawa nun? Huminga ng malalim si Ryan bago sumagot. Mailan sa kanilang nahuli, pero hindi lahat. At kahit pa mahuli sila, hindi na nila maibabalik ang asawa ko. Walang halaga ang hustisya para sa akin noon. Naramdaman ko kung gaano kalupit ang mundo. Pero bakit po kayo naging hukom ulit kung nasaktan po kayo ng ganyan? Tanong ng bata, puno ng inosenteng pag-aalala. Dahil alam kong may mga tao pa ring nangangailangan ng hustisya. Sagot niya, ang boses niya ay mas matatag na ngayon. Gusto kong siguraduhin na wala nang iba pang makakaranas ng ganitong klaseng sakit. Pero sa kabila ng lahat, hindi na ako naging masaya sa ginagawa ko. Ginawa ko lang ang trabaho dahil alam kong dapat. Tahimik lang si Alexandra, ngunit mahigpit niya hinawakan ang kamay ni Ryan. Judge, kahit po masakit, siguro po masaya yung asawa niyo kasi pinili niyo pa rin pong maging mabuti. Natigilan si Ryan. Ang simpleng salita ng bata ay tila tumagos sa kanyang puso. Matagal na niyang hindi naisip iyon, na baka sa kabila ng kanyang galit at sakit, may bahagi pa rin ng kanyang puso na naniniwala sa kabutihan. Salamat, Alexandra. Mahinang sabi niya. Ang isang tulad mo, nagbibigay ng dahilan para muling maniwala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ryan ang bahagyang paggaan ng bigat sa kanyang puso. Kahit papaano, ang presensya ni Alexandra ay tila unti-unting nagbibigay liwanag sa madilim niyang mundo. Judge, simula ng bata habang hinahawakan ang kanyang notebook. Bakit po kayo nagalit sa mundo? Sabi niyo po, parang wala nang halaga ang ibang bagay. Pero bakit po ganun? Matagal na hindi sumagot si Ryan. Tinitigan niya ang bata. Sa kadahan-dahang inihilig ang likod sa bangko. Tila pinapakinggan ng sarili habang iniisip ang tamang sagot.
Alam mo, Alexandra, ani Ryan, mabagal ngunit matatag ang boses. Kapag nawalan ka ng mahal mo sa buhay, lalo na kung kinuha sila ng napakasakit at napakabilis, parang nawawala ang buong mundo mo. Hindi lang galit ang nararamdaman mo, parang hindi mo na rin kayang magtiwala kahit kanino. Tahimik na nakinig si Alexandra, hawak ang kanyang notebook habang tumitingin ng diretsyo sa mukha ng hukom. Kaya po ba palaging galit ang itsura nyo? Tanong niya, inosenteng sinusubukang intindihin. Napangiti si Ryan na bahagya, ngunit puno ito ng pait. Siguro nga, kapag nasanay ka nang magtago sa galit, parang nagiging parte na ito ng pagkatao mo. Pakiramdam ko noon, mas madaling magalit kaysa magpakita ng kahinaan. Pero, tumigil siya sandali at tumingin kay Alexandra, tila natigilan sa mga salitang sasabihin niya. Pero simula na makilala kita, parang natutunan kong hindi pala laging ganun. Nagulat si Alexandra sa sinabi ni Ryan. Talaga po? Ako po? Tanong niya, sabay ngiti ng bahagya. Tumango si Ryan, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Oo, hindi ko alam kung paano, pero may kung anong ginawa ka sa akin. Sa presensya mo, naramdaman kong may tao pa rin pala sa mundo na maaaring makinig sa akin, na hindi ako huhusgahan o matatakot sa akin. Kasi po, mabait naman po kayo, sabi ni Alexandra, ngumingiti. Hindi po kayo kasing sungit ng iniisip ng iba. Pero, nasaktan lang po kayo kaya ganun. Napailing si Ryan, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi may tatanggi. Mabait ha? Hindi ko na narinig yan sa loob ng maraming taon. Mabait po talaga kayo, giit ng bata. Kaya nga po gusto ko kayong maging kaibigan. Napangiti si Ryan, ngunit may bahagyang kirot na kasama. Alexandra, hindi ko alam kung anong nakita mo sa akin. Pero salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin. Hinawakan ni Alexandra ang kanyang kamay at ngumiti. Walang anuman po, Judge. Basta po, huwag niyo masyadong iisipin ang lungkot. Andito lang po ako. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Ryan ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso ay tila unti-unting nawawala. Para bang unti-unti siya natutong magtiwala ulit. Hindi lang sa mundo, kundi pati na rin sa sarili niyang kakayahang magbigay ng pagmamahal at tumanggap ng pagmamalasakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang courtroom ay puno ng katahimikan habang inaayos ni Judge Ryan ang kanyang robe at naupo sa mataas na upuan. Isa itong araw na katulad ng iba. Isang kaso ng paggamit ng bawal na gamot ang kanyang lilitisin. Sanay na siya sa mga ganitong uri ng kaso. Ang mga nasasakdal na pilit nagdadahilan. Ang mga abogado na sinisikap mabawasan ng hatol. At ang mga madalas ay nawala na ng pag-asa sa harap ng batas. Clerk, tawagin ang susunod na kaso. Utos niya na walang emosyon tulad ng dati. Tawagin ang akusado, Jamie de la Cruz. Ani ng clerk. Tumaas ang kanyang kilay. Pamilyar ang pangalan. Ngunit hindi niya agad binigyan ng malalim na kahulugan. Tumayo ang isang payat at tila mahina ng babae mula sa gilid ng courtroom. Nakaposa sa mga kamay at dinala ng 2 pulis sa harap ng hukuman. Nang marahan nitong itinaas ang ulo upang harapin ang korte, para bang biglang tumigil ang mundo ni Ryan. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay si Jamie. Hindi siya maaaring magkamali. Ang hugis ng kanyang muka, ang kanyang mga mata, kahit pa ito'y namumula,
at tila malungkot na malungkot, ay hindi maitatanggi. Ito ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Ang babaeng iniisip niyang pinatay 10 taon na nakalilipas. Halos hindi siya makapagsalita. Kinalabutan siya mula ulo hanggang paa. "Your Honor?" Tanong ng prosecutor, napansin ang tahimik na reaksyon ni Ryan. "Tuloy po ba tayo?" Hindi sumagot si Ryan. Tinitigan niya ang babae. Pilit hinahanap ang anumang palatandaan na mali ang nakikita niya. Ngunit hindi siya maaaring magkamali. Si Jamie ito. Ngunit tila ibang tao. Payat na payat ito, ang mga matay walang sigla at parang wala nang pakialam sa mundo. Jamie De La Cruz. Sambit ng clerk habang binabasa ang kaso. Inakusahan ng paggamit ng bawal na gamot. Naaresto noong nakaraang linggo sa isang abandonadong gusali sa Tondo. Napasinghap si Ryan, ngunit agad na itinago ang kanyang reaksyon. Pinilit niyang magpaka-proporsyonal, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang papeles sa harapan niya. "Akusado, anong masasabi mo sa mga paratang laban sa iyo?" Tanong niya, pilit pinatatatag ang boses. Nag-angat ng tingin si Jamie, ngunit wala ni bahagyang pagkilala sa kanyang muka. Ang boses nito ay mahina, halos isang bulong. "Wala akong kasalanan." "Anong pangalan mo?" Tanong ulit ni Ryan, ang boses ay may bahagyang panginginig. "Jamie." Sagot ng babae, walang emosyon. "Jamie De La Cruz." "Jamie." Ulit ni Ryan, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Tumigil siya, pilit kinakalma ang sarili. "May asawa ka ba?" Tanong niya na parang hindi napigilan ang sarili. Umiling si Jamie, bahagyang nagtataka sa tanong. "Wala." Maikli niyang sagot. Halos mabitawan ni Ryan ang hawak niyang panulat. Ang bigat ng sitwasyong ito ay parang sumabog sa loob ng courtroom. Kahit na walang ibang nakakapansin maliban sa kanya. Nagpanggap siyang kalmado, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay parang pinipiga. "Ilipat ang nasasakdal sa kustodiya ng rehab facility habang naghihintay ng karagdagang investigasyon." Utos niya, pilit pinipigil ang emosyon. Dismissed. Pagkatapos ng session, mabilis na pumasok si Ryan sa kanyang opisina at inilak ang pinto. Malalim siyang huminga, ngunit hindi maialis ang pagginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya lumang litrato ng kanyang asawa mula sa drawer ng kanyang mesa at inihambing ito sa imaheng sariwa sa kanyang isipan. "Jamie." Bulong niya habang tumutulo ang kanyang luha. "Bakit? Paano ito nangyari?" Hindi siya mapakali. Kailangan niya malaman ang katotohanan. Sa kabila ng kirot, isang bagay ang malinaw. Gagawin niya ang lahat upang matuklasan ang buong kwento. Pagkatapos ng hindi makalimutang araw na iyon sa korte, hindi mapakali si Judge Ryan. Paulit-ulit niya naiisip ang itsura ng babaeng nasasakdal. Ang Jamie na akala niyang nawala na sa mundo, 10 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng mga pagbabago sa anyo nito, hindi niya maikakailang ito ang parehong babaeng pinakamamahal niya noon. Agad niyang inutusan ng isang maaasahang pribadong investigador upang alamin ang lahat ng detalye tungkol kay Jamie De La Cruz. Sa loob ng ilang araw, naghintay siya na parang mababaliw, habang pilit na pinipigil ang sarili na bumalik sa rehab facility kung saan dinala si Jamie. Ayaw niya magpadalos-dalos. Kailangan niya siguruhin ang katotohanan. Makalipas ng 3 araw, dumating ang ulat mula sa investigador. Habang binabasa ni Ryan ang nakasulat sa papel, tila piniga ang kanyang puso. Ang babaeng nasa ilalim ng pangalan na Jamie De La Cruz ay natagpo ang gumagala sa isang compound sa Tondo
5 taon na nakalilipas. Ayon sa tala ng barangay, tila naliligaw at hindi maalala ang sariling pagkatao. Mula noon, nakilala siya sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Ngunit ang kanyang fingerprints ay nagtugma sa mga record ng isang Jamie Santos, ang parehong pangalan ng asawa niyo, Your Honor. Tumigil si Ryan sa pagbabasa, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga kamay, patuloy siyang nagbasa. Batay sa kwento ng mga residente, sinasabi nilang ang babaeng ito ay natagpo ang lasing na lasing sa bawal na gamot at madalas nagkakaroon ng mga hallucination. Walang malinaw na detalyeng maibigay kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Ngunit ang teorya ay bahagi siya ng operasyon ng isang sindikato bago siya napabayaan. Ang huling bahagi ng ulat ang lalong tumarak sa puso niya. Ang drug test ng nasasakdal ay positibo at ang mga resulta ay nagpapakita ng matagalang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay maaaring dahilan ng kanyang tila kawalan ng alaala o pagkakakilanlan. Napatigil si Ryan, naglalaban ng galit at kirot sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa impormasyong nabasa. Ang Jamie na dati niyang iniibig, ang Jamie na puno ng sigla, ay unti-unting nawasak ng mga kamay ng sindikatong ito. Hindi nila pinatay si Jamie, higit pa roon ang ginawa nila. Kinuha nila ang kanyang isipan, ang kanyang pagkatao at ang lahat ng masasayang alaala ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, pumasok si Ryan sa rehab facility kung saan dinala si Jamie. Hindi siya pumasok bilang isang hukom, kundi bilang isang taong desperado na makita ang babaeng mahal niya. Sa pagpasok niya sa pasilyo, ramdam niya ang kaba at sakit na tila sasabog ang kanyang dibdib. Nang marating niya ang silid kung saan nakakonfine si Jamie, halos hindi siya makahinga. Sa likod ng salamin, nakita niya si Jamie na nakaupo sa gilid ng kama. Walang imik at walang ekspresyon. Hawak nito ang isang maliit na piraso ng papel. Tila walang direksyon ang mga mata. Tumibok na mabilis ang puso ni Ryan. Hindi niya magawang ipagkaila, ito ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng iniisip niyang hindi na muling makikita. Pumasok si Ryan sa silid. Dahan-dahan, tila natatakot na baka biglang maglaho si Jamie kung lalapit siya nang masyadong mabilis. Jamie. Mahina niyang tawag, ngunit hindi tumugon ang babae. Lumapit siya ng kaunti at sa mas malapit na tingin, nakita niya ang sugat sa pisikal at emosyonal nitong anyo. Walang bakas ng dating Jamie na puno ng buhay at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito nagbago sa kanyang paningin. Si Jamie pa rin ito, ang babaeng mahal niya. Jamie, ako si Ryan. Muling sabi niya, pilit na pinapakalma ang boses. Ako ang asawa mo. Unti-unting tumingin si Jamie sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kalituhan. Asawa? Wala akong asawa. Mahinang sabi nito, tila naguguluhan. Halos madurog ang puso ni Ryan. Lumuhod siya sa harap ni Jamie. Hawak ang kamay nito. Jamie, ako to. Si Ryan. 10 taon kitang hinanap. Hindi ako nagkamali. Alam kong ikaw to. Ngunit umiling si Jamie at tumalikod. Parang pilit na iniwasan ang usapan. Tumayo si Ryan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Hindi niya pababayaan si Jamie. Hindi ngayon, hindi kailanman. Sa kanyang isipan, isa lang ang nasa puso niya. Gagawin ko ang lahat upang maibalik ang kahit anong bahagi na dati mong sarili. Hindi ako susuko. Sa mga araw na sumunod, halos hindi makatulog si Ryan. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa larawan ni Jamie, ang babaeng mahal niya. Ngunit ngayon ay malayo na sa dating anyo at pagkatao. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Pinag-utos niya
ang mas masinsinang investigasyon sa nakaraan ni Jamie habang patuloy siyang dumadalaw sa rehab facility kahit na tila hindi siya nakikilala nito. Isang umaga, dumating ang pribadong investigador na inatasan niya. Dala nito ang mas detalyado at masakit na kwento ng pinagdaanan ni Jamie. Your Honor, sabi ng investigador, inilapag ang makapal na folder sa mesa ni Ryan. Narito po ang buong ulat, pero babalaan ko po kayo. Masakit po ang laman nito. Tumango si Ryan na natiling tahimik ngunit matatag. Binuksan niya ang folder at habang binabasa ang mga detalye, tila pinupunit ang puso niya sa bawat pahina. 4 na araw pagkatapos lukutin ng inyong asawa, ibinenta siya sa isa pang grupo ng mga kriminal sa halagang 100,000 piso. Ang grupong iyon ay kilala sa operasyon ng paggawa at paglalako ng mga bawal na gamot. Ayon sa mga saksi, isa sa mga leader ng grupong iyon ang nagustuhan ng inyong asawa. Ginamit siya bilang personal na alipin. Napahigpit ang hawak ni Ryan sa gilid ng mesa. Ang mga salitang iyon ay tila mga kutsilong tumatagos sa kanyang puso. Pilit niyang itinuloy ang pagbabasa. Hindi nagtagal, ginawang tagaluto si Jamie ng mga kemikal para sa paggawa ng droga upang masigurong hindi siya tatakas o magtatangkang lumaban. Pinilit siyang gumamit ng kanilang produkto araw-araw sa pilitan hanggang sa siya ay malulong. Sa puntong iyon, tumigil si Ryan. Tumitig siya sa bintana ng kanyang opisina. Hindi mapigilan tumulo ang luha. Ang ideya na ang babaeng minsan naging sentro ng kanyang mundo ay napasailalim sa ganoong klaseng karahasan at pang-aabuso ay hindi niya matatanggap. Pinunasan niya ang mga luha at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Sa loob ng maraming taon, si Jamie ay naging sunod-sunuran sa grupo. Ayon sa ilang ulat, hindi lamang siya pinilit gumamit ng droga, kundi ginamit din bilang kasangkapan para sa kanilang transaksyon. Sa kalaunan, ang sobrang paggamit ng bawal na gamot ay nakaapekto sa kanyang mental na kalagayan, dahilan upang unti-unti niyang malimutan ang kanyang pagkatao. Halos mabitawan ni Ryan ang dokumento. Napatakip siya ng kamay sa kanyang bibig. Pilit pinipigil ang hikbi. Ang sakit na nararamdaman niya ay parang agos ng tubig na hindi niya mapigilan. Paano nangyari ito? Paano nagawa ito kay Jamie? Hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Kung mas naging maingat lang ako noon, kung mas pinakinggan ko ang mga banta, baka hindi ito nangyari sa kanya. Makalipas ang 5 taon, naiulat na iniwan na lamang siya ng grupo sa isang abandonadong lugar sa Tondo. Marahil ay dahil wala na silang mapakinabangan sa kanya o baka dahil sa kanyang mahinang kalagayan. Natagpuan siya ng mga residente at ipinasok sa isang barangay shelter. Ngunit hindi nila natukoy ang kanyang totoong pagkakakilanlan dahil wala siyang alaala kung sino siya. Itinabi ni Ryan ang folder. Sa kanyang isipan, walang sapat na salita para ilarawan ang galit at sakit na nararamdaman niya. Ang ideya na ang babaeng mahal niya ay dumaan sa ganoong kalupitan ay parang hindi matanggap ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw sa kanya. Si Jamie ay buhay pa at kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat upang maibalik ang kahit anong bahagi ng dati nitong pagkatao. Tumayo siya, tumitig sa salamin ng kanyang opisina. Sa kanyang muka, naroon ang determinasyon na minsan na niyang isinumpa para sa iba. Ngayon, gagamitin niya ito para sa babaeng pinakamamahal niya. Sa sumunod na pagdalaw niya kay Jamie sa rehab facility, tinitigan niya ito habang ito'y tahimik na nakaupo. Tila walang kamalay-malay sa mundong ginagalawan nito. Jamie, bulong niya habang nakaluhod sa harapan nito. Hindi ko alam kung paano kitang mababawi, pero hindi ako susuko. Hinding-hindi. Bagamat walang reaksyon si Jamie, nagpa siya si Ryan na manatili sa tabi nito ng mas matagal. Alam niya mahirap ang laban, pero sa kabila ng lahat, ang pag-asang makakabawi sila ay sapat na
upang bigyan siya ng lakas ng loob. Sa araw na iyon, bumalik si Judge Ryan sa rehab facility. Nakipag-usap siya sa tagapamahala ng pasilidad at humiling ng pahintulot upang personal na makausap si Jamie nang walang harang. Hindi na niya kaya maghintay pa. Gusto niya makausap ito ng harapan, kahit pa wala ito maalala tungkol sa kanilang nakaraan. Pumasok siya sa simpleng kwarto kung saan nakatira si Jamie. Ang babae ay nakaupo sa gilid ng kama. Malayo ang tingin. Hawak ang isang maliit na piraso ng papel na tila pa ulit-ulit niyang pinaglalaruan. Tumigil si Ryan sa pinto. Saglit na pinanood ang babaeng dating naging sentro ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot at pangungulila. Jamie. Tawag niya, mababa at puno ng damdamin. Bahagyang lumingon si Jamie. Ngunit walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Tiningnan siya nito saglit bago muling ibinalik ang tingin sa papel na hawak niya. Lumapit si Ryan nang dahan-dahan. Naupo sa sila na nasa tabi ng kama. Jamie. Ulit niya na mas malapit na ngayon. Ako si Ryan. Ako ang asawa mo. Bahagyang nagulat si Jamie sa sinabi niya. Nagtaas ito ng tingin, ngunit halatang litong-lito. Asawa? Tanong nito, ang boses ay mahina at nanginginig. Wala akong asawa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napabuntong hininga si Ryan, pilit nilalabanan ang kirot sa puso. Alam kong mahirap paniwalaan, sabi niya. Pero 10 taon kitang hinanap. Tumahimik si Jamie, nagpabalik-balik ang kanyang tingin sa papel na hawak at kay Ryan. Tila sinusubukan alamin kung totoo ang sinasabi nito. Hindi ko alam, sagot niya, halos pabulong. Wala akong maalala. Wala akong kilalang Ryan. Halos madurog ang puso ni Ryan sa narinig. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Jamie. Maingat na iniwasang magdulot ng takot. Jamie, alam kong hindi mo ako maaalala ngayon, pero alam ko kung sino ka. Alam ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi kita bibitawan. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng sinseridad. Mahal kita, at kahit kailan, hindi nagbago yon. Muling sabi ni Ryan, walang pag-aalinlangan. Habang tumatagal ang pag-uusap nila, dahan-dahang naging mas kalmado si Jamie. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang nararamdaman. Ngunit tila nagbigay sa kanya ng ginhawa ang presensya ni Ryan. Sa mga sumunod na sandali, naging mas bukas ito sa pakikinig. Kahit hindi pa rin niya matanggap na totoo ang lahat ng sinasabi nito. Bago umalis si Ryan, iniwan niya isang lumang litrato nila ni Jamie noong araw ng kanilang kasal. Kung sakali mong may panahon na gusto mong subukang alalahanin ang nakaraan, sabi niya. Nandito ito. Nasa litrato na yan ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ako susuko sa iyo. Pagkatapos noon, tahimik ang nilisan ng kwarto. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang isang hakbang pa lamang iyon. Kahit gaano kahirap ang laban, alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya naibabalik ang kahit anong bahagi ng Jamie na minsan naging bahagi ng kanyang buhay. Sa mga linggong sumunod sa muling pagkikita nila ni Jamie, araw-araw ay dumadalaw si Ryan. Sa bawat pagkakataon, patuloy siyang umaasang magbalik ang kahit isang hibla ng alaala ni Jamie. Minsan, natagpuan ni Ryan si Jamie na nakaupo sa hardin ng pasilidad. Pinagmamasdan ang mga halaman. May hawak itong litrato nila noong araw ng kanilang kasal, ang parehong litrato na iniwan niya sa araw ng pagbisita niya. Lumapit si Ryan, puno ng kaba at kaunting pag-asa. Jamie. Mahinang tawag niya habang naupo sa tabi nito. Naaalala mo na ba ang kahit ano? Tumingin si Jamie sa kanya, ngunit halata sa mga mata nito
ang kawalan ng katiyakan. Tinitingnan ko ang litrato. Ani Jamie, mabagal ang bawat salita. Alam kong ako to, pero bakit hindi ko maramdaman? Bakit parang hindi ito ako? Halos madurog ang puso ni Ryan sa narinig. Napayuko siya. Pilit nilulunok ang kirot. Dahil may mga taong kinuha sa iyo ang lahat. Sagot niya, ang boses niya ay nanginginig sa damdamin. Hindi mo kasalanan na hindi mo maalala. Ang mahalaga, nandito ka pa at kahit paanong mangyari, hindi ako susuko sa iyo. Napabuntong hininga si Jamie at muling tumingin sa litrato. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nananatili. Hindi mo ba ako napapansin? Hindi na ako yung babaeng nasa litrato na to. Ngunit tumitig si Ryan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ikaw pa rin yan, Jamie. Sabi niya, ang boses niya ay matatag. Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin yan. At kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi naging madali ang proseso ng rehabilitasyon, Jamie. Dumaan siya sa matitinding withdrawal symptoms mula sa epekto ng bawal na gamot. Minsan, naging agresibo siya. Tinutulak palayo si Ryan. Sinasabihan itong huwag nang bumalik. Ngunit hindi natinag si Ryan. Sa kabila ng hirap, nanatili siya sa tabi nito. Hinahayaan nitong ilabas ang lahat ng galit at sakit. Sa kanyang puso, alam niya ang Jamie na mahal niya ay naroon pa rin kahit gaano kalalim ang sugat. Habang si Ryan ay patuloy na lumalaban para kay Jamie, si Alexandra naman ay tahimik na nasa tabi niya. Sa murang edad nito, naiintindihan niya ang kanyang presensya ay isang mahalagang sandigan para kay Ryan. Minsan, nang pauwi sila mula sa rehab, tinanong siya ng bata. Judge, hindi po ba kayo napapagod? Parang ang hirap po ng ginagawa niyo. Ngumiti si Ryan, bagamat pagod at halataan lungkot sa kanyang mga mata. Napapagod ako, Alexandra. Sagot niya. Pero hindi ako titigil. Hindi ko siya kayang sukuan. Alam kong kaya pa niyang bumalik. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unting naging mas kalmado si Jamie. Minsan, sa gitna ng tahimik na pag-uusap nila ni Ryan, napansin itong bahagyang nagbabago ang kilos ni Jamie. Isang uri ng lambing na tila nagpapakita na may natitira pa sa dati nitong sarili. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ryan na bagamat mahirap at puno ng pagsubok ang kanilang laban, ang pag-ibig niya kay Jamie ay mas malakas pa rin kaysa sa lahat ng galit at sakit na pinagdaanan niya. Ang kanyang puso, sa kabila ng lahat, ay hindi nawalan ng pag-asa. Pagkalipas ng 1 taon ng walang sawang rehabilitasyon at therapy, unti-unting nagkaroon ng progreso si Jamie. Mula sa pagiging tahimik at laging naguguluhan, naging mas maayos ang kanyang kilos at mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi pa rin bumabalik ang lahat ng kanyang alaala. Sa araw na iyon, dinala ni Ryan si Alexandra sa rehab facility upang muling bisitahin si Jamie. May dala silang mga bulaklak at paboritong pagkain ni Jamie noong araw na magkasama pa sila. Tahimik na naglalakad si Ryan habang hawak ang kamay ni Alexandra, na gaya ng dati ay masiglang tumutulong sa kanya. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nilang nakaupo ito malapit sa bintana. Pinapanood ang mga ulap sa labas. Lumapit si Ryan at marahang tinawag ang kanyang pangalan. Jamie, sabi niya, puno ng pag-asang nararamdaman. Paglingon ni Jamie, para bang may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi tulad ng dati na puno ng kawalang bahala. Ngayon ay may bakas ng emosyon. Tumitig siya kay Ryan. Pagkatapos ay kay Alexandra, na agad na kumaway at ngumiti sa kanya. Hello po, Ate Jamie! Masayang bati ni Alexandra. Dinala namin to mga bulaklak para po sa inyo.
Dahan-dahang ngumiti si Jamie. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, tila nag-iisip na malalim habang tinitingnan ang mukha ni Ryan. Ryan, mahinang sambit niya, puno ng pag-aalinlangan. Ikaw ba talaga yan? Nanlaki ang mga mata ni Ryan, tumibok na mabilis ang kanyang puso. Ako ito, Jamie. Sagot niya, hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang boses. Ako si Ryan. Asawa mo. Napalapit si Jamie, hawak pa rin ang bulaklak na inabot ni Alexandra. Naalala ko, sabi niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Naalala ko ang mukha mo, ang boses mo, pero hindi lahat malinaw. Ngunit para kay Ryan, sapat na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang muli siya nakilala ni Jamie. Tumulo ang kanyang mga luha habang marahang hinawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na nakalabas si Jamie sa rehab. Bagamat hindi pa rin bumalik ang lahat ng alaala niya, naging mas matatag siya sa tulong ni Ryan at Alexandra. Bumalik sila sa simpleng buhay na puno ng pagmamalasakit sa isa't isa. Naging mas malapit si Jamie kay Alexandra na itinuring na rin niyang parang sariling anak. Isang araw, habang naglalakad silang tatlo sa parke, tinanong ni Alexandra si Jamie. Ate Jamie, naalala niyo na po ba ang lahat? Ngumiti si Jamie at tumingin kay Ryan. Hindi pa rin lahat, pero sapat na ang nararamdaman ko. Alam kong mahal ko ang asawa ko. At alam kong may dahilan kung bakit andito pa ako. Niyakap ni Ryan si Jamie at sabay nilang hinawakan ang kamay ni Alexandra. Sa pagkakataong iyon, alam nilang kahit anong unos ang dumaan sa kanila, nagawa nilang bumangon muli. Ang kanilang kwento ay puno ng sakit. Ngunit sa huli, nanalo pa rin ang pagmamahalan, pag-asa at pagpapatawad. Jamie, bulong ni Ryan habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Mahal na mahal kita. At sa wakas, magkasama na ulit tayo.